Tahimik ang maliit na baryo ng San Isidro tuwing umaga. Kapag sumisikat ang araw, maririnig ang tilaok ng mga manok, ang lagaslas ng hangin sa mga puno ng mangga, at ang mahinang yabag ng mga taong papunta sa kanilang hanapbuhay. Sa isang lumang bahay na yari sa kahoy at yero, nakatira si Aling Rosa, kasama ang kanyang nag-iisang anak na si Miguel. Si Aling Rosa ay isang simpleng ina. Maaga siyang nagigising araw-araw upang magluto ng kaunting kanin at tuyo. Hindi man marangya ang buhay, pinipilit niyang maging sapat ang lahat para sa kanyang anak. Ang asawa niya ay matagal nang nawala, hindi dahil sa hiwalayan, kundi dahil sa sakit na walang piniling edad. Simula noon, si Miguel na lamang ang kanyang lakas at dahilan para magpatuloy. Si Miguel ay 10 taong gulang pa lamang. Payat, moreno at laging may ngiti sa labi. Matalino siya, masipag sa paaralan at kilala ng mga guro bilang isang mabait na bata. Ngunit higit sa lahat, kilala siya bilang isang anak na lubos na nagmamahal sa kanyang ina. Tuwing umaga bago pumasok sa eskwela, lalapit si Miguel kay Aling Rosa, hahalikan ang kanyang kamay at sasabihin, "Ingat po kayo, nanay. Babalik po ako agad." Umingiti lang si Aling Rosa at marahang hinahaplos ang ulo ng bata. "Mag-aral kang mabuti, anak. Yan lang ang maipapamana ko sa'yo." Hindi alam ni Aling Rosa na ang simpleng mga sandaling iyon ay magiging alaala na lang balang araw, alaalang babalikan niya sa bawat gabing puno ng pagsisisi. Ang bata at ang kanyang pangako. Isang hapon, pauwi na si Miguel galing eskwela. Hawak niya ang kanyang lumang bag na may ilang butas na tinahi pa ng kanyang ina. Sa daan, nakita niya ang kanyang kaklase na si Paolo, umiiyak sa gilid ng kalsada. "Anong nangyari sa'yo?" tanong ni Miguel. "Nawala ang baon ko," sagot ni Paolo. "Wala akong pamasahe pa uwi." Sandaling nag-isip si Miguel. Inilabas niya ang barya sa bulsa, iyon na lang ang natira sa baon niya. Naalala niya ang bili ng kanyang ina na mag-ingat at huwag makipagsapalaran. Ngunit nanaig ang kanyang kabutihang loob. "Inyo na lang to," sabi ni Miguel habang inaabot ang barya. "Makakauwi ka na." "Salamat," umiiyak na sagot ni Paolo. Hindi naisip ni Miguel na ang munting kabutihang iyon ay magiging simula ng isang malaking hindi pagkakaunawaan. Ang simula ng maling akala. Pagdating ni Miguel sa bahay, napansin ni Aling Rosa na wala siyang dalang tinapay, karaniwang pasalubong niya tuwing may natitirang barya. "Anak, nasaan ang sukli mo?" tanong niya, pilit na kalmado ang boses. "Nay, may tinulungan po akong kaklase," mahinang sagot ni Miguel. Hindi agad nagsalita si Aling Rosa. Sa kanyang isip, bumalik ang mga bulong ng kapitbahay, mga kwentong naririnig niya sa palengke tungkol sa mga batang napapasama sa maling barkada, natututong magsinungaling at magnakaw. "Sigurado ka bang kaklase mo?" tanong niya, ngayon ay may bahid na ng pagdududa. "Opo, Nay. Si Paolo po." "Tama na," biglang sigaw ni Aling Rosa. "Huwag mo akong lokohin, Miguel." Nagulat ang bata. Ngayon lang niya nakita ang ganitong galit sa mukha ng kanyang ina. "Hindi po ako nagsisinungaling," na umiiyak na sagot ni Miguel. "Pangako po." Ang salitang "ipangako" ay tumama sa puso ni Aling Rosa, ngunit hindi bilang katotohanan, kundi bilang isang paalala ng kanyang takot. Takot na baka mawala rin sa kanya ang kanyang anak, tulad ng pagkawala ng kanyang asawa. "Wag po, nanay." Kinabukasan, may nawawalang pera sa bahay. Maliit lamang ang halaga, ngunit sapat para magdulot ng gulo. Hindi nakita ni Aling Rosa ang barya na itinago niya sa ilalim ng banig. "Miguel," tawag niya, nanginginig ang boses. "Kinuha mo ba ang pera?" Parang gumuho ang mundo ng bata. "Hindi po, Nay. Hindi po ako iyon." Ngunit sarado na ang isip ng ina. Sa kanyang takot at pagod, mas pinili niyang maniwala sa maling akala, kaysa pakinggan ang paliwanag ng anak. "Huwag mo akong sinungalingan," sigaw niya. Lumapit si Miguel, lumuhod, at mahigpit na hinawakan ang saya ng kanyang ina. "Huwag po, nanay. Hindi po ako masamang bata. Pangako po." Ngunit itinulak siya ni Aling Rosa palayo, isang kilos na agad niyang pinagsisihan sa loob-loob niya, ngunit huli na. Ang katahimikan pagkatapos ng sigawan. Tahimik ang bahay ng gabing iyon. Hindi kumain si Miguel. Umupo lang siya sa sulok, yakap ang kanyang bag. Si Aling Rosa naman ay nakahiga, ngunit hindi makatulog.
Sa bawat pagdilat ng mata niya, nakikita niya ang mukha ng anak, takot, luha, at pagmamakaawa. Kinabukasan, maagang umalis si Miguel papuntang eskwela nang hindi nagpapaalam. Napansin iyon ni Aling Rosa, ngunit pinili niyang manahimik. Iniisip niya, kailangan niyang matuto. Hindi niya alam na ang katahimikang iyon ang magsisimula ng pinakamahabang pagsisisi sa kanyang buhay. Isang pangakong hindi narinig. Sa eskwela, tahimik si Miguel. Hindi siya sumasagot sa klase. Napansin ito ng kanyang guro. "Miguel, ayos ka lang ba?" tanong ng guro. "Opo," maikling sagot ng bata, ngunit nangingilid ang luha. Pag-uwi niya, dumaan siya sa simbahan. Umupo siya sa harap, tahimik na nagdasal. "Diyos ko," bulong niya, "pangako po, magiging mabuti po akong anak. Sana po maniwala si nanay sa akin." Sa labas ng simbahan, hindi niya alam na may mga matang nakamasid, at ang mga matang iyon ay magdadala ng mas malaking problema sa mga susunod na araw. Maagang gumising si Aling Rosa kinabukasan. Tahimik ang bahay, mas tahimik kaysa karaniwan. Walang kaluskos ng paa, walang mahinang pag-ubo ni Miguel, at walang boses na nagsasabing, "Nanay, papasok na po ako." Napaupo siya sa gilid ng kama. Isang kakaibang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Lumabas siya ng silid at tumingin sa maliit na mesa, kung saan karaniwang iniiwan ni Miguel ang kanyang bag. Wala roon ang bag, wala rin ang tsinelas ng bata. Maaga lang siguro, bulong niya sa sarili. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya sinundan ng katahimikan ng katiyakan, kundi ng katahimikan ng pangamba. Ang bata sa daan. Naglalakad si Miguel sa kahabaan ng kalsada, hawak ang kanyang bag, ngunit hindi patungo sa eskwela. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam lang niya, masakit ang kanyang dibdib at mabigat ang kanyang pakiramdam. Paulit-ulit sa kanyang isip ang mga salitang sinabi ng kanyang ina. "Sinungaling. Masamang bata. Huwag mo akong lokohin." Hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya pinaniwalaan. Bata lang siya, pero alam niyang hindi siya nagkasala. Ang pangakong binitiwan niya ay totoo, ngunit tila walang halaga sa taong pinakamahalaga sa kanya. "Kung wala po akong silbi kay nanay, baka mas mabuti pong lumayo muna," bulong niya. Sa likod ng simbahan. Huminto si Miguel sa likod ng simbahan, isang lugar na tahimik at bihirang puntahan ng tao. Naupo siya sa isang bangko, pinahid ang luha, at pilit na pinakalma ang sarili. Maya-maya, may lumapit sa kanya. Isang matandang lalaki, marumi ang damit ngunit may maamong mukha. "Bakit ka umiiyak, iho?" tanong nito. Hindi agad sumagot si Miguel. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw, may isang taong nakinig. "Kasi po hindi na po ako mahal ni nanay," sagot niya sa mahinang tinig. Napabuntong hininga ang matanda. Ang mga nanay, kahit galit, mahal pa rin ang anak. Ngumiti ng mapait si Miguel. "Pero po hindi po siya naniwala sa akin." Ang ina at ang kanyang galit. Samantala, nasa bahay si Aling Rosa, pilit na inaabala ang sarili sa gawaing bahay. Ngunit sa bawat hakbang niya, tila may kulang. Sa bawat sandok ng kanin, parang may nakatingin sa kanya. Lumabas siya upang bumili sa tindahan. Doon niya narinig ang usapan ng mga kapitbahay. "Si Miguel ba iyon? Hindi pumasok sa eskwela ngayon," sabi ng isang babae. Napatigil si Aling Rosa. "Ano?" tanong niya. Hinahanap siya ng guro. Sabi raw wala siya sa klase. Biglang nanlamig ang kanyang katawan. Ang simula ng paghahanap. Naglakad si Aling Rosa pauwi, halos hindi maramdaman ang lupa sa ilalim ng kanyang paa. Tinawag niya ang pangalan ng anak sa bawat kanto. "Miguel! Anak!" Walang sumasagot. Pumasok siya sa eskwela. Kinausap ang guro. "Hindi po pumasok si Miguel simula kahapon," sabi ng guro. Tahimik po siya nitong mga huli. Doon nagsimulang pumasok ang pagsisisi sa puso ni Aling Rosa, ngunit huli na. Isang gabing puno ng takot. Lumipas ang buong araw na hindi umuwi si Miguel. Dumilim ang langit at nagsimulang umulan. Nasa labas si Aling Rosa, basang-basa, tinatawag ang pangalan ng anak. "Anak, umuwi ka na," umiiyak niyang sambit. Sa kanyang isip, unti-unting nabubuo ang katotohanan, mali siya. Mali ang kanyang hinala. Mali ang kanyang galit.
Ngunit ang isang maling akala, kapag pinatagal, nagiging bangin na mahirap tawirin. Ang bata sa panganib. Sa likod ng simbahan, napilitan si Miguel na umalis dahil sa ulan. Sumilong siya sa ilalim ng lumang tulay. Doon niya nakilala ang dalawang batang lansangan. Wala ka bang uwian? Tanong ng isa. Tahimik na umiling si Miguel. Sumama ka muna sa amin, sabi ng isa pa. Pero mag-ingat ka. Hindi lahat mabait. Hindi alam ni Miguel na ang pagsunod niya ay magdadala sa kanya sa mas madilim na mundo, isang mundong hindi kayang protektahan ng kanyang pagiging mabuti. Isang ina, isang desisyon. Habang patuloy ang ulan, lumuhod si Aling Rosa sa loob ng simbahan. Diyos ko, umiiyak niyang dasal, ibalik niyo po ang anak ko. Aaminin ko po ang lahat ng pagkukulang ko. Sa unang pagkakataon, hindi na siya galit. Natira na lang ay takot at pagmamahal. Malakas ang ulan noong gabing iyon. Ang mga ilaw sa kalsada ay nanginginig, tila ba naupo sa bawat hampas ng hangin. Sa ilalim ng lumang tulay, nakaupo si Miguel, yakap ang kanyang bag, nanginginig sa lamig at takot. Hindi na niya mabilang kung ilang oras na siyang nandoon. Gutom na siya. Pagod na siya. Pero mas mabigat kaysa sa lahat ang sakit sa kanyang dibdib. Nanay, mahinang bulong niya. Kung naririnig niyo po ako, patawad po. Ang mundo ng mga batang lansangan. Sa tabi niya, naroon ang dalawang batang nakilala niya kanina, si Berto at si John. Pareho silang marurumi ang damit, may mga galos sa braso, at tila sanay na sa ganitong buhay. Hindi ka dapat umiiyak, sabi ni Berto. Dito, kapag mahina ka, talo ka. Gusto ko lang po umuwi, sagot ni Miguel. Napatawa si John. Uwi. Sa amin, walang uwian. Tumahimik si Miguel. Doon niya unang naintindihan na ang mundo sa labas ng kanyang bahay ay mas mabagsik kaysa sa galit ng kanyang ina. Isang maliit na pagkakamali. Kinabukasan, tumila ang ulan. Gutom na gutom si Miguel. Wala siyang pera. Wala siyang makain. Lumapit si John at inabot siya ng tinapay. May gagawin ka lang, sabi nito. Madali lang. Ano po? Tanong ni Miguel. Bantayan mo lang yung kanto. Kapag may dumating na pulis, sipol ka. Nag-alinlangan si Miguel. Naalala niya ang bili ng kanyang ina, kahit galit ito, sariwa pa rin sa kanyang isip. Hindi po ako masamang bata, bulong niya. Wala namang masama, giit ni John para lang mabuhay. Sa tindi ng gutom, pumayag si Miguel. Hindi niya alam na ang desisyong iyon ay maglalapit sa kanya sa kapahamakan. Ang ina na hindi natutulog. Samantala, si Aling Rosa ay hindi na umuwi simula kagabi. Kasama ang ilang kapitbahay, patuloy niyang hinahanap si Miguel. Nilibot niya ang palengke, ang eskwela, ang simbahan, at ang bawat kanto ng baryo. Anak, sagot mo naman si nanay, umiiyak niyang sigaw. Sa bawat batang nakikita niya, umaasa siyang si Miguel iyon. Ngunit sa bawat pagkakamali, mas lalo siyang nadudurog. Kasalanan ko to, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Ako ang hindi naniwala. Isang ina at ang katotohanan. Sa wakas, may isang kapitbahay ang lumapit kay Aling Rosa. Rosa, sabi nito. May gusto akong sabihin. Ikinuwento nito ang tungkol sa nawawalang barya, kung paanong nakita niyang nahulog iyon sa ilalim ng banig noong araw na iyon at hindi talaga kinuha ni Miguel. Parang tinamaan ng kidlat si Aling Rosa. Hindi posible, nanginginig niyang sabi. Walang kasalanan ang anak mo, dagdag ng kapitbahay. Doon tuluyang gumuho si Aling Rosa. Lumuhod siya sa gitna ng kalsada, walang pakialam sa mga tao sa paligid. Patawad, anak, patawad, hagulgol niya. Ang pagkakahuli. Sa kabilang dako, sa kanto na binabantayan ni Miguel, biglang dumating ang mga pulis. Nagpanik ang mga batang lansangan. Tumakbo ang lahat. Hindi agad nakareact si Miguel. Natigilan siya. Natakot. Miguel! Takbo, sigaw ni John. Ngunit huli na. Hinawakan siya ng isang pulis. Anong ginagawa mo rito, bata? Ay hindi po, nanginginig na sagot ni Miguel. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Miguel ang tunay na takot, hindi lang takot sa galit ng ina, kundi takot sa mundong hindi siya kilala. Ang sigaw ng isang ina. Habang iniimbestigahan ang mga bata, dumating si Aling Rosa,
hingal na hingal, luhaan at wasak. Miguel! Lumingon ang bata. Sa gitna ng gulo, nakita niya ang kanyang ina. Ang galit sa kanyang puso ay napalitan ng luha. Nanay, mahina niyang tawag. Tumakbo si Aling Rosa at niyakap ang anak ng mahigpit, walang pakialam sa mga pulis. Patawad, anak, paulit-ulit niyang sabi. Nanay ang may kasalanan. Hindi po ako masamang bata, di ba? Tanong ni Miguel sa pagitan ng hikbi. Hindi, sagot ni Aling Rosa. Ikaw ang pinakamabuting anak. Isang gabing hindi malilimutan. Pinalaya si Miguel matapos ang paliwanag. Ngunit ang sugat sa kanilang puso ay hindi basta mawawala. Sa bahay, magkatabi silang natulog. Mahigpit ang hawak ni Aling Rosa sa kamay ng anak, takot na baka mawala muli. Pangako ko, anak, bulong niya. Hinding-hindi na kita pagdududahan. Umiti si Miguel, pagod ngunit payapa. Pangako rin po, nanay. Hindi po ako lalayo. Ngunit hindi nila alam, ang mga sugat ng maling akala ay may mahabang anino at ang tunay na pagsubok ay paparating pa lamang. Tahimik ang bahay kinaumagahan. Hindi tulad ng dati na may tunog ng kutsara, kaluskos ng bag at munting tawanan. Ngayon, ang katahimikan ay mabigat, punang alaala ng takot at sakit na kanilang dinaanan. Maagang nagising si Aling Rosa. Nakaupo siya sa gilid ng higaan, nakatingin kay Miguel na mahimbing na natutulog. May mga pasa pa ang bata sa braso at bahagyang sugat sa tuhod. Sa bawat marka sa katawan ng anak, tila may kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Kung nakinig lang ako, bulong niya. Kung naniwala lang ako sa pangako niya. Isang bagong umaga, isang bagong takot. Nagising si Miguel at agad napansin ang titig ng kanyang ina. Nanay, mahinang tawag niya. Agad lumapit si Aling Rosa at niyakap siya. Dito ka lang, anak. Huwag ka nang lalayo. Tumango si Miguel, ngunit may bakas ng takot sa kanyang mga mata, takot na baka isang araw, muling hindi siya paniwalaan. Ang bulong ng mga tao. Paglabas ni Aling Rosa sa baryo upang bumili ng pagkain, napansin niya ang mga tingin ng mga tao. May bulungan. May mga matang puno ng hinala. Yan ba yung batang nahuli kagabi? Kawawa naman pero baka sanay na iyan sa lansangan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagtanggol ang anak. Ngunit pinili niyang manahimik sapagkat alam niyang minsan, ang katahimikan ang pinakamabigat na parusa. Ang paaralan at ang sugat ng nakaraan. Bumalik si Miguel sa eskwela matapos ang ilang araw. Ngunit hindi na siya tulad ng dati. Tahimik siya. Hindi na siya nagkukwento. Hindi na siya agad ngumiti. Napansin ito ng kanyang guro. Miguel, gusto mo bang magpahinga muna? Tanong nito. Okay lang po, sagot niya, ngunit halatang pilit. Sa loob-loob niya, takot siyang magkamali. Takot siyang mapagbintangan muli. Ang pagsubok ng buhay. Isang hapon, biglang nahimatay si Aling Rosa habang naglalaba. Dinala siya sa maliit na klinika ng baryo. Pagod na po ang katawan niya, sabi ng nurse. Kailangan po niya ng pahinga at gamot. Napaupo si Miguel sa tabi ng higaan ng kanyang ina. Hawak niya ang kamay nito, nanginginig. Nanay, huwag po kayong mawawala, umiiyak niyang sabi. Umiti ng mahina si Aling Rosa. Anak, kahit anong mangyari, tandaan mo, mahal na mahal kita. Ang desisyong mabigat sa bata. Dahil sa karamdaman ni Aling Rosa, kinailangan ni Miguel na tumigil muna sa pag-aaral. Naghanap siya ng maliit na trabaho, pagwawalis, paglalako ng gulay, pagtulong sa palengke. Sa murang edad, natutunan niyang maging matatag. Ngunit sa bawat pagod na hakbang, paulit-ulit sa kanyang isip ang pangakong binitiwan niya noon na magiging mabuti siyang anak kahit gaano kahirap. Isang alok na mapanganib. Isang araw, nilapitan si Miguel ng isang lalaki sa palengke. Gusto mo bang kumita ng malaki? Tanong nito. Kinabahan si Miguel. Naalala niya ang mga nangyari noon. Anong gagawin po? Tanong niya. Madali lang, sagot ng lalaki. Maghahatid ka lang. Tumanggi si Miguel. Pasensya na po. Ayokong mapasama. Umalis ang lalaki, ngunit may ngiting hindi maganda. Sa sandaling iyon, pinili ni Miguel ang tama, isang desisyong bunga ng sakit na kanyang dinaanan. Ang ina na nagising sa katotohanan. Nang marinig ni Aling Rosa ang ginawa ng anak, napaiyak siya.
Mas matatag ka pa sa akin, anak, sabi niya. Ikaw ang nagturo sa akin ang tiwala. Magkahawak kamay silang dalawa, parehong may sugat, ngunit parehong handang maghilom. Isang sakripisyong hindi inaakala. Dumating ang araw na kailangan ni Aling Rosa ng mas mahal na gamutan. Wala silang pera. Tahimik si Miguel buong gabi. Kinabukasan, nagpunta siya sa simbahan. Lumuhod siya at nagdasal. Diyos ko, bulong niya, huwag niyo pong kunin si nanay. Ako na lang po ang maghihirap. Sa araw na iyon, gumawa siya ng desisyong hindi alam ng kanyang ina, isang sakripisyong maglalagay sa kanya sa panganib, ngunit maaaring magligtas sa taong pinakamahalaga sa kanya. Pagkatapos ng ilang linggo ng sakripisyo, hirap at takot, unti-unti ay gumaan ang loob ni Aling Rosa at ni Miguel. Ngunit ang sugat ng kanilang tiwala ay hindi basta-basta nawawala. Tuwing gabi, magkahawak ang kanilang mga kamay at nagdarasal na sana ihuwag na muling maulit ang maling akala. Ngunit alam nilang may araw na darating na susubok sa kanila, isang pagsubok ng lakas, pagmamahal at katotohanan. Ang pagbabalik sa normal. Unti-unting bumalik ang normal na buhay. Nagbalik si Miguel sa paaralan kahit nakaunti ang naiwang pera. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na ipakita ang kanyang katapatan sa bawat guro, sa bawat kaklase, at sa bawat taong sumubok sa kanyang kabutihan. Si Aling Rosa, sa kabilang banda, ay natutong makinig at magtiwala. Ang bawat galit na nadama niya noon ay napalitan ng pasensya at pag-unawa. Natutunan niyang ang pagmamahal ng isang ina ay hindi nasusukat sa pagkakasala, kundi sa kakayahang magpatawad at maniwala. Ang buhay ay may aral. Isang hapon, habang naglilinis ng bakuran, lumapit si Miguel kay Aling Rosa. Nanay, sabi niya, hindi ko po kayo papabayaan. Pangako po. Umiti si Aling Rosa at niyakap siya. Pangako rin po, anak. Hinding-hindi na kita dududahan. Sa mga sandaling iyon, napagtanto nila na kahit gaano kalalim ang maling akala, ang tunay na pagmamahal at pangako ay may kapangyarihang maghilom ng sugat. Ang pagsusubok ng buhay. Ngunit hindi pa tapos ang kanilang kwento. Isang araw, may dumarating na isang sulat mula sa matalik na kaibigan ng kanilang baryo. Ito'y naglalaman ng balita na may isang taong nagpakita ng kabutihan sa bata noong gabing iyon, ang matandang lalaki sa simbahan. Lumapit si Miguel sa simbahan upang magpasalamat. Sa harap ng altar, nakita niya ang matanda, nangumiti at nagsabi, "Alam ko na mabuti kang bata. Hindi mo kailangan pang patunayan iyon sa iba." Doon, muling bumalik sa puso ni Miguel ang kagalakan at kapanatagan. Natutunan niya na kahit gaano man kalupit ang mundo, may mga taong magtuturo sa kanya ng tama. Pagpatawad at pagtitiwala. Pagbalik sa bahay, niyakap muli ni Aling Rosa ang kanyang anak. "Anak, patawad sa lahat ng nagawa ko," bulong niya. "Hindi ko alam kung paano kita nasaktan." "Hindi po kayo ang may kasalanan," sagot ni Miguel. "Minsan po, nagkakamali tayo, pero natuto tayo." Ngunit hindi lang iyon, nauwi sa matinding pagpapatawad ang kanilang relasyon. Hindi na lamang basta pagtitiwala, natutunan nilang kilalanin ang puso ng isa't isa. Ang bawat salita, bawat pangako, bawat yakap ay naging simbolo ng bagong simula. Isang bagong panimula. Lumipas ang mga taon at si Miguel ay lumaki. Naging masipag, matalino, at higit sa lahat, may malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng pamilya, tiwala at pangako. Ang kanyang karanasan bilang batang nakasaksi ng maling akala ng ina ay naging pundasyon ng kanyang karakter. Si Aling Rosa naman, sa kanyang pagtanda, ay naging huwaran sa pagmamahal at pasensya. Ang simpleng aral na natutunan niya, na huwag agad husgahan, maniwala sa pangako, at magmahal ng buong puso, ay patuloy niyang itinuro sa iba. Ang huling sandali ng pagsubok. Isang gabi, habang nakaupo sa balkonahe, magkahawak ang kamay ng mag-ina. Tumingala sila sa bituin at tahimik na nagdasal. Ang mga luha at takot na kanilang naranasan ay napalitan ng kapayapaan at kagalakan. "Nanay," bulong ni Miguel, "hindi ko po malilimutan ang lahat. Pangako po, magiging mabuti po akong tao." "Anak," sagot ni Aling Rosa, "hindi rin kita malilimutan. Pangako, laging maniniwala ako sa'yo." Sa simpleng pangakong iyon, natapos ang kanilang mahabang kwento, isang kwento ng pagmamahal, maling akala, sakripisyo, at muling pagtitiwala. Aral ng kwento. Maging maingat sa paghusga.
Ang maling akala ay maaaring magwasak ng tiwala na mahirap na ibalik. Pangako ay hindi basta salita. Kapag ginawa sa tamang puso, ito'y may kapangyarihang magpagaling. Pagpapatawad ay susi sa puso. Kahit gaano kalalim ang sugat, ang tunay na pagmamahal at patawad ay nagbabalik ng liwanag. Kabutihan sa mundo ay may gantimpala. Ang tamang desisyon, kahit sa gitna ng panganib, ay nagdudulot ng seguridad at kapayapaan sa dulo.